Yan, hello everyone. So, nandito tayo ngayon sa Laguna para mag-training sa ating BMS training 3.0. So, ayun. Bakit ba kailangan natin mag-training sa ganitong klaseng negosyo? Kasi hindi natin to alam. Diba? Kailangan nating matutunan to. Okay? So, ito yung mga kasama natin, no? Ayan, napakasarap. Oh guys, slide. Soft drinks ko sa akin. 1, 2, 3. Ay, napakadami natin kasama dito. Ayan. Abalang-abala sila sa pagpipicture. Oh. Hi! Gutom! Gutom na. Gutom na ngayon, gutom. Oh, ang sarap naman ang pagkain Pinoy. Sigurado ako pag OFW ka, may inggit ka dito. Right. Isa po. Wow. So, ayan, we're back. So, ayan, dito muna tayo. Tapos na tayong kumain. And dito muna tayo sa magandang place dito. Ayan. So, bakit nga ba natin kailangan mag-training or umattend ng ganitong mga event or mga banding? So, kasi marami pong mga nagjo-join sa ganitong klaseng negosyo ang hindi tumutuloy, hindi kumikita. 'Di ba? Kaya hindi sila kumikita kasi hindi sila nagtutuloy-tuloy. Kasi hindi nila natutunan yung negosyo, hindi nila naaral, dahil wala silang alam, nahirapan gawin yung business. At nung nahirapan gawin yung business, nag-quit. 'Di ba? That's why meron tayong mga ganitong training and bandings na kung saan matututunan mo, ituturo sa'yo step by step paano ginagawa yung business, ano ba yung dapat na mindset ng isang businessman. So yun yung napakaganda dito kasi ito yung negosyo na pwede mong simulan, di ba? Kahit wala kang alam dito, kahit zero knowledge yung kaalaman mo dito sa ganitong klaseng negosyo, pwede mo siyang simulan. Bakit? Kasi mayroong mga ganitong trainings na along the way, habang ginagawa mo yung business, matututunan mo siya. And isa lang din naman ako sa sumubok dati na gawin yung negosyo na to kahit wala akong alam dito. And meron akong natatakot ako kasi baka malugi, hindi ko alam kung kaya ko ba to. Kaya merong doubt, merong takot na nararamdaman, di ba? Kaya lang kasi kung papairalin natin yung takot, di ba? Eh hindi ka makakapag-step forward. As long as meron kang takot sa dibdib mo, mahihirapan kang sumubok. And isa lang naman yung paraan para mawala yung takot na yan. Ang kailangan mo lang gawin is subukan yung negosyo. 'Di ba? Mag-try ka kasi sabi nga, paano mo malalaman kung para sa iyo to kung hindi mo susubukan? Paano mo malalaman kung kikita ka dito kung hindi mo susubukan? So you have to try. 'Di ba? Kailangan magkaroon ka ng courage na sumubok sa mga bagay na hindi mo alam. Kasi sabi ko, matagal na akong nagtatrabaho pero until now walang nangyayari sa buhay ko. Kailangan kong sumubok ng mga bagay katulad ng ganito na hindi ko alam. Kasi 'di ba, malay natin doon sa mga bagay na hindi natin alam, doon mayroong pag-asa, mayroong chance na magbago yung buhay natin. Kasi matagal na tayo sa ginagawa natin eh, 'di ba? Nagtrabaho na rin ako ng 8 years sa pagiging OFW, 'di ba? So, and alam naman natin na yung pag-asenso talaga ay nasa mga nagnenegosyo. So, kailangan maging negosyante tayo. And yung training na katulad nito, dito ka tuturuan paano ka maging negosyante. Paano ka tuturuan, paano mo matututunan maging negosyante. And nagkakaiba lang naman ang mga negosyante at saka mga empleyado sa mindset. Okay?
So papaano ba mag-isip yung mga empleyado at papaano din mag-isip yung mga negosyante, yung mga kumikita ng malaki? Kasi ang mga kumikita ng malaki, mga negosyante, may mga empleyado din naman na kumikita ng malaki, pero 'di ba, pag tumigil sila sa trabaho, pag nagkasakit sila, wala na silang kita. 'Di ba, pag nagbakasyon sila sa Pilipinas, wala na silang kita. Pag nag-leave sila sa trabaho, wala na silang kita. 'Di ba? Yung mga nagnenegosyo, merong sistema na kung saan kahit nagbabakasyon, kahit 'di ba, hindi mo ginagawa, hindi ka nagbukas ng tindahan, kumikita ka pa rin kasi may mga taong nagtatrabaho para sa iyo. And yun yung magandang pag-aralan. 'Di ba? Kasi tayo nga matagal tayong nag-aral, 'di ba? Pinag-aralan natin ng sobrang tagal ng panahon paano maging empleyado. 16 years kang mag-aaral, 'di ba? Tapos magkano lang din naman yung sahod mo, minimum lang naman. And then kapag nagkaroon ka ng sariling pamilya, 'di ba? Dahil sakto lang sa iyo yung sinasahod mo, ang mangyayari dahil dumagdag yung gastusin mo, nagkaroon ka ng anak, 'di ba? Bibili ka ng gatas, check up, 'di ba? Magpa-check up ka, 'di ba? Ano pa? Bibili ka ng diaper, 'di ba? Vitamins ng anak mo. So dagdag gastos 'yon, yung kulang na sahod para sa sarili pa lang, kulang na dahil may dagdag na gastos na naman. Ang mangyayari dahil maliit yung sahod sa Pilipinas, 'di ba? Magsasacrifice na pumunta ng ibang bansa, and syempre isa sa mga naisa-sacrifice diyan is yung relasyon, 'di ba? Relasyon ng mag-asawa, 'di ba? Kasi karamihan ng mga nakikilala kong OFW, especially ako, isa ako sa mga OFW na nag-abroad kasi gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung magiging pamilya ko. Kaya lang nung nasa abroad na ako, naghiwalay kami dahil sa long distance relationship. Hindi namin alam kung ano yung ginagawa ng isa't isa, 'di ba? Pag hindi nasagot ang telepono, ang cellphone, yung tawag mo, minsan magdududa. Yung maliit na duda, pinagmumula ng away, tampuhan, hanggang sa mauuwi na siya sa pag-aaway. So, yun yung consequences ng paglalakas loob natin na mag-ibang bansa, pumunta sa malayo para kumita ng pera. 'Di ba? Tayong mga Pilipino, malakas naman talaga yung loob natin kasi ang daming mga Filipino sa abroad, 'di ba? Ang lalakas ng mga loob niyan kasi 'di ba? Maraming mga Pilipino ang hindi na nakakabalik dito ng buhay sa Pilipinas, 'di ba? Pero still naglalakas ng loob. 'Di ba? Nilalakasan nila yung loob nila na mangibang bansa. Ganun tayo katapang. And kung lalakasan mo lang din naman pala yung loob mo, 'di ba? Lakasan mo na din yung loob mong mag-try lakasan mo na rin yung loob mo na mag-try sa negosyo kasi nasa negosyo ang pag-asenso, and later on papasok ka din naman sa negosyo, 'di ba? Kapag hindi na kaya ng katawan mo, matanda ka na, 60 years old ka na, 'di ba? Retired ka na. Wala nang tatanggap sa iyo sa trabaho, at pag wala nang tatanggap sa iyo sa trabaho, titigil ka na sa trabaho, titigil na din yung income mo. Okay, paano 'yun? May gastos ka pa rin, kumakain ka pa rin naman kahit 60 years old ka na. 'Di ba? Malamang nagano ka na niyan. Nagba-vitamins ka na or nagme-maintenance ka na. So may gastos. 'Di ba? So pagdating ng 60 years old, pag retire mo, maghahanap ka din ng pagkakakitaan mo. 'Di ba? Magne-negosyo ka din. Kaya lang napakalaki ng risk na magnegosyo sa panahon ng ang edad mo ay 60 years old na. Bakit? Kasi wala kang experience sa negosyo. 'Di ba? Sa traditional business, kapag nagnegosyo ka ng traditional business, kailangan meron kang experience, meron kang skills about sa papasukin mong negosyo. 'Di ba? Kasi 'di ba, magta-try and error ka. 'Di ba? Minsan malulugi ka. 'Di ba? Sayang yung perang inilabas mo. Matanda ka na, dahil nalugi ka, wala ka ng chance, 'di ba? So, as long as bata ka pa, 'di ba? Mas maganda mag-try na tayo sa pagnenegosyo. Bakit? Kasi pag bata ka pa nagsimula magnegosyo, bata ka pa matututo, bata ka pa kumikita ka na. And may enjoy pa natin yung kinikita natin pagdating ng time. 'Di ba? So, ito yung negosyo na sinubukan ko na nakapagpauwi sa akin dito sa Pilipinas. And sobrang thankful dahil
'Di ba? Kahit wala akong alam dito, kahit hindi ko to kabisado, natutunan ko naman siya. 'Di ba? Kasi lahat naman ng mga bagay na hindi natin alam, lahat 'yan kaya natin pag-aralan at matutunan. And good news ito, kahit nasa abroad ka, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, busy ka diyan, pwede mo tong gawin. Kasi pwede mo rin siyang matutunan habang nandiyan ka sa abroad. So, yun guys, yun muna yung vlog natin kasi mag-e-enjoy na tayo kasama yung mga business partners natin. So, magsuswimming tayo ngayon, 'di ba? Magsasayaw tayo, magdi-disco. So, i-enjoy natin yung banding dito sa Laguna. So, yan. Thank you sa pakikinig nyo. Thank you sa mga manonood ng video na to.